tanghali sa ating lahat, mga kapatid. Sino ba ang pinakamalayo ngayon? Saan? Sugbo. Sa? Southern Leyte. Manila. Saan sa Manila? Ha? Saan? Las Piñas. Sino pa? Saan sa Mindanao, Nay? Misamis Oriental. Yung pinasaran na simbahan? Occidental pala yun. Sino pa? Ha? Ormoc. Ay, Ormoc. So, Bukidnon. No? Kahapon din may from Bukidnon, Valencia. So ngayon, 30 minutes yung homily ko dahil mag-insert ako ng catechism about demonic obsession. But before that, dito muna tayo sa ating ebanghelyo ngayon. Yung anak niya ay may sakit. Hindi po ito ordinaryong sakit. It is demonic oppression. Dahil may lumabas na demonyo. Hindi lang ito demonic oppression. Possible, it is a possession. Pumunta ako sa Amerika, may sumusundo sa akin doon from London. Just imagine from London. At dahil nakontak niya si Ate Nonet, yung hotel namin, yun din ang yung hotel niya. No? At ang nangyari mga kapatid, normal na normal. Normal siya, pero meron siyang 6 years na karamdaman na nagpapiti na siya dahil na-disgrasya siya. So, hindi siya makalakad ng matuwid. So, may sungkod siya, may cane. No? So, related po ito sa Ebanghelyo. Yung sakit niya ay patulon. Anong patulon? Yung epilepsy. Pero hindi naman siya epilepsy. Pero may karamdaman siya. Parang natural na karamdaman dahil na-disgrasya siya. At after sa disgrasya for 6 years, nakalakad siya pero hindi matuwid yung paglakad niya. At sabi niya, may ibang espiritu talaga na nag-disturb sa kanya. So, nakontak siyang Ate Nonet. Doon kami nagkakita sa Houston, Texas. Sa hotel namin. Doon din sa hotel namin siya nanatili. Nagrenta. So, anong nangyari mga kapatid? Bless ko lang siya sa holy and exorcise oil. Alam nyo, bigla lang nagsasalita siya ng kusa. Nanginginig yung katawan niya. At yung kanyang paa, dahil yun ang may depekto, nagpapiti na siya, pero hindi pa rin siya gumaling, nilagyan natin ng holy and sign of the cross. Hindi yan basta-basta yung oil ninyo. After blessing, sus, kung alam lang ninyo yan, hindi na yan basta-basta. So, nag-sign of the cross lang ako sa kanyang knee at sa kanyang paa. Sinipa na ako. Tiningnan ko. Sa isipan ko, bakit sinipa mo ako? Pero hindi na pala siya yon. May 10 demonyo sa loob ng katawan niya. Yung kasama niya ay natakot. Nandun kami sa loob ng room na nandun sila natutulog. Kasama ko si Ate Nonet, kasama ko si Sis May, no? Nandun. Nag-exercise ako. Biglaan. At nagsasalita siya ng ibang lingwahe, parang Polish. Sabi ni Ate Lulot, parang Polish yun, Father. Dahil galing siya sa France siya eh. So yung isa from France, yung kasama niya, at yung isa naman from London, no?
So parang familiar ko yung language, Father. It is from Poland. It is a Polish language, Father. No? Matagal. Nagsasalita siya. Conscious naman siya, pero hindi niya mapigilan yung mga language na lumabas sa kanyang sarili. At tinanong ko yung demonyo, ilan kayo? Sa katawan niya, sumagot. Sabi ni Ate Lulot, sumagot. We are 10. How many years do you harass her? More than 5 years. No. Dahil nandun pa kami, nagstay kami sa hotel for 3 days. So every day, nag-exercise ako sa kanya. Alam nyo, sa isang exorcism lang, hindi na ginamit niya ang sungkod niya. Hindi na din, matuwid na din yung kanyang paglakad hanggang ngayon. Wow! And then, sabi niya, mag-donate ako, Father. Then for how many years? Ngayon, nagpagawa tayo ng image ni Mama Mary ni St. Joseph, life size. Doon sa Manila, tayo ni St. Benedict, nagpagawa. 88,000 each. At sabi niya, ako bahala sa isa, Father. Praise the Lord. And then, gagawin na yon St. Michael. Meron ka St. Michael, life size. At ano yung ginawa natin? Kahoy. Carve niya sa kahoy. Mahal. Life size din. So, pinagawa na natin. No? Tuwang-tuwa siya. No? Dahil ang laki ko ng gastos, Father. Hindi ako gumaling. Kaya nga, buong umaga po, gusto ko ibahagi ninyo yung kaalaman ko. Alam nyo sa Ebanghelyo, bakit gumaling yung mga tao at ang mga apostol ay hindi napagaling nila, napalayas yung demonyo dahil sa kakulangan ng pananampalataya. Anong highlight ni Kristo? Dahil sa kakulangan ng pananampalataya, ganun din tayo. Kaya nga, ano yung rason, ano yung pinakarason bakit maliit yung pananampalataya nating mga Katoliko? Lack of faith because of lack of knowledge. Why they are lack of knowledge? Because they are lack of catechism. Kaya nga, kayo kung pupunta kayo dito, huwag kayong magbadali. Uy. Learn to appreciate the beauty of slowing down. Ano? Slowing down. Tayo ay laging nagmamadali. Instant noodles, instant coffee, instant milk, instant illness, instant death. So dito, ini-invite namin kayo, huwag kayong magmadali. Slowing down. No, ngayon, kumakain kayo, slowing down. Hindi na kayo maka-enjoy sa ulam ninyo. Dahil nagmamadali. Totoo, hindi. Learn to value the beauty of slowing down. Every Saturday in the morning, nagsusulat na ako ng libro. No, ngayon, nag-start na tayo. So, 12 noon na ako mag-serve dito. Yung Saturday morning, nagsusulat na po ako. Because verba volant scripta manent, sa Latin pa. Ang ating mga salita ay mawala. Pero yung sinulat mo ay mananatili hanggang sa buhay na walang hanggan. So, yung St. Paul's lagi pero yung pagsulat ko din, yung proceed niyan para sa ministry natin at para din sa mga gustong magpari.
So, yung Saturday na yan, morning, the whole morning, at evening sa Friday, lagi na ako nagdadala sa laptop ko, no? Dahil sinisena ni Sister Bibi yung mga cases para yun po yung gagawin ko, mga experiences natin dito, sinusulat ko na, no? So mga this semester, may isa na akong aklat. Uy. At ang proceed niyan para sa ministry at para sa mga seminarian, meron ng 25 seminarians po tinutulungan sa ministering ito. So, magbabayad tayo this month, 117,900 pesos. So, yan po ang babayaran natin. Meron tayong 17 seminarians nandito sa ISMA 8 Seminary. 17 seminarians. Ito yung naisip ko, maraming gustong magpari, pero spiritual support lang. Maraming sumusuporta nila, spiritual lang. Ipagdasal kita. No? At every month yung bayad doon sa seminaryo, moral support, Brad, keep it up. Financial support, wala akong pera, Brad. Moral lang. So, hindi pagpatuloy. So ngayon, ginagamit natin yung St. Michael Exorcism Ministry to inspire the people, to help those who desire to follow the Lord in the ministry of priesthood. Ngayon, maraming unahin natin yung atin sa Diocese of Tagbilaran, Diocese of Talibon, ang tutulungan natin. No, mga 10 years from now, wow, dudubli na yung maging pari sa diocese natin. Amen? So, yan po yung hindi na kailangan magtayo pa ng congregation. Suportaan na natin. 25 seminarians na po ang natulungan sa St. Michael Exorcism Ministry po. So, para kung mamatay si Father Darwin, may papalit. Amen? So, ngayon, empowerment. I hope after increasing your knowledge through empowerment, we can help a lot of people. You become dependent on God, not on Father Darwin, not on St. Michael Ministry, but on Him alone. Increase your faith to God. May sumasalubong sa akin, pamilya po, dun sa San Diego. Just imagine, buong pamilya, sumasalubong sa akin. Yung anak niya, 3 anak niya, at yung mag-asawa. At alam nyo, pagkita namin, Father, we are empowered by the truth that we learn from the online catechism. Kaya nga, magtagalog ako. Bakit ba nagtagalog yan sa Father Darwin? Bisaya yan. Yung Tagalog ko, kahit nahirapan sa kalisod, sa pagsasalita ng mga salitang ugat, na binubuo ng mga barikos. Sabi nila sa akin, Father, we follow you for 2 years, and we are empowered. Ito yung gusto ko. Sa pagbisita ninyo dito sa amin, I hope you are empowered by the truth. Bakit? Dalawa lang yung dala ni Kristo sa mundong ito. Truth and grace. Pasalamat tayo sa dalawang pari. Si Father Richard Calapan, nagbigay sa inyo ng sacrament so that we will live in the grace of God. At si Father Akim. Ano apelido ni Father Akim? Midikiso. Midikiso. Silang dalawang pari. And then yung isang exorcist na kasama ko, si Father John Legitimas. Siyang nag-serve ngayong umaga. At umuwi din siya dahil may misa siya. 1:00. Pero kung wala siyang misa, sasama siya every Saturday. At si Father Salon, every Thursday ba? Father Salon?
yung chief exorcist natin dito sa diocese. Ako po ay natuwa po. Bakit hindi lang yung mga faithful ang na-empower? Dahan-dahan po ang mga pari. At may bumisita din sa atin, si Father Neil Alavata from the Diocese of Calbayog last day. At nag-observe siya. Sabi niya, Father, mag-recollection kami dito sa ministry mo. Sasabihin ko sa mga pari ko. Wow. Amazing. No, yan po yung panaginip ko. At yun din yung rason bakit na-establish itong ministry of Saint Michael to empower the hierarchy and to empower the church at large. Amen. Natutuwa ba kayo? Totoo. Parang katugon man. So ngayon, punta tayo. May 16 minutes pa ako. About sa continuation natin, ito yung ina-highlight ko ngayon, itong obsession. Alam nyo, while I'm reading this thoroughly, hindi ko binabasa na basang-basa lang. Binabasa ko from the heart, grabe pala yung obsession. Pati kami, mga deliverance ministers, pati ako, hinaharas ng demonyo through obsession. Siguro, hindi kami possessed, pero most of us are harassed by this demonic and spiritual harassment. Punta tayo sa demonic obsession, kung saan ako naputol kahapon. Ito, patuloy pa tayo. Continuation po ito sa intersection of diabolic and psychological obsession, the difference between psychological obsession. Itong psychological obsession may natural cause. Pero itong diabolic obsession, it is a demonic cause. Pero, connected lang po ito. Kung may psychological obsession ka, it is a fertile ground of demons to harass you. Problematic ka, traumatic ka, ang conclusion niyan is demonic. Meron bang nagpakamatay na walang problema? Wala. Meron bang nag-commit ng suicide na inspired? Meron? Pero meron ako. Pasyente. Meron ako. Yun ang sinusulat ko kagabi. Dahil sa occult involvement ng mga magulang. At dahil doon, na-infested ang lugar. At dahil infested yung lugar, pagpasok ng anak sa kwarto, after viewing the movie, The Passion of the Christ, wala siyang ill feeling sa kanyang magulang. Wala siyang ill feeling sa kanyang mga kaklase. Inspired siya watching the movie of The Passion of the Christ. Alam niyo, pagpasok niya sa kwarto niya, nawala sa kanyang awareness, consciousness, senseless, nawala siya. At nagbigti siya sa sarili niya without knowing it. Grabe pala yung mga occult involvements. New Age movement, mga grupo na grabe yung secrecy. No. So marami tayong bantayan, pati na yung mga music natin. Pwede yun, i-harass tayo, diabolic obsession. Sige lang, ihintayin nyo yung aklat ko, yan ang ina-highlight ko. Na possess siya through the occult involvement of his parents. And then, naging infested yung kwarto niya, doon nakatira yung mga demonyo na naka-attach sa occult practices ng mga ninuno niya. No? Wala siyang planong magpakamatay. Pero pinatay niya yung sarili niya. Buti na lang, pumasok yung nanay niya.
pag suicide niya, pagbigti niya, yun din ang pagpasok ng nanay sa kwarto niya. Nakita niya na bitay na yung anak niya. Nakabitay na. Kung hindi lang pumasok yung nanay, patay na yung anak niya. At tinanong ko, anong dahilan? Father, there's no natural ethical logic why I kill myself. Grabe, no? Kaya dapat talaga isulat natin para ma-aware, maraming maging aware. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Ito pong deliverance na ito, kung gagamitin nyo ito, marami tayong mailigtas na family members natin. As long as they are open, as long as they are willing to increase their knowledge. So patuloy tayo, babasahin ko ha. May 11 minutes pa ako. The other difference is that the psychological obsession can be tracked back to a natural cause. Example, pinagalitan ka ng tatay mo, pinagalitan ka ng nanay mo. So pwede yun. So it will lead you to psychological obsession. Yung psychological obsession, paulit-ulit, pero mawala lang. Sudden lang. Sa sunod na oras, okay ka na. Sa sunod na oras, hindi ka naman okay. Diabolic obsession tends to be the kind where the obsession sets on rather suddenly and persistently, as if the person has already developed mental habits. So, na-develop na psychologically. So, mag-start sa psychological obsession. Ano yung psychological obsession? Negative na yung pananaw mo sa sarili mo. Negative na. Wala na akong puwang sa mundo. Wala nang kahulugan yung buhay ko. Kahit marami kang mga blessing, dumating. Psychological obsession yan. So, ang demonyo, anong gawin ng demonyo? Kung na-develop mo na yon, yung mental habits mo, itong mental habits, yung negative biases, so you isolate yourself from the world, no? Dahil bias na ako sa mga kapatid ko, bias na ako sa mga tao sa paligid ko, yon. So, meron ka ng mental disorder because of the psychological obsession. Ano yung obsession? Paulit-ulit yung mga negatibong pananaw, negatibong emosyon. Even though he has not had the time to do so. For example, may example si Father Chad dito. If a woman is molested or raped, even after the horrific experience, she has to develop the obsession psychologically. Dahil biktima siya sa rape, di ba? So, wala na akong halaga, no? Na-rape ako sa sarili kong tatay, grabe na. Na-rape ako sa sarili kong magulang, na-rape ako sa uncle ko. Horrific experience. So, gradually, she has to develop the obsession psychologically by ruminating for a while before it truly becomes a form of obsession. Whereas, ito na yung demonic obsession. If a woman is raped or molested, as a result, she succumbs to diabolic influence. She will immediately find the thoughts in relationship to her obsession. Diba? Meron na siyang psychological obsession. She will immediately find the thoughts in relation to her obsession, psychological obsession, to already be strong and persistent without having done anything to even be the cause of it. Ang kahulugan nito, na kahit hindi siya nag-iisip, naging strong and persistent yung mga negative thoughts in relation to his psychological obsession. So, i-amplify ng demonyo. Dahil fertile ground niya, yung psychological obsession na nangyari sa buhay mo. Yung negative, traumatic
problematic experience, pwede niya i-amplify from natural dimension. Patuloy. An example that some exorcists, ito yung naobserbahan ng mga exorcists, have seen are those who, in viewing pornography, laging nanonood sa mga pornographic sites, view one particular piece of pornography that has been cursed, and then the person becomes obsessed with the particular individual in the pornography that he has viewed, or he seeks out specific kinds of pornography in an obsessive fashion. Before then, he might have had some habit, but the obsession becomes entrenched in and deepened virtually instantaneously. This is a sign that the obsession is not from a human cause. Yung pornographic site, it is a cursed site. Kung bibisita, sabi dito, kung bibisita ka sa pornographic site, you are cursed. And then you will enjoy it virtually. And dahil doon, it is a demonic obsession. Mas nag-enjoy ka pa virtually kaysa reality. Anong gagawin ng demonyo? I-destroy yung isipan natin. May disordered psychological disordered na yung psychological dimension natin. At hindi ka na makagawa sa dapat mong gawin. No? So sabi dito, example yan, kung parang kulang yung araw mo without looking pornography, it will lead you to addiction. Diba niya? It will lead us to addiction. It is a demonic obsession. We need self-deliverance. Okay? So, gawin niyo yung mga prayer of, mga sacramentals, gamitin natin yan. Very effective po yan. Parang kulang yung araw ko. May lumapit sa akin, Father, mga 5 times ako mag-masturbate. Kada araw, Father, may asawa naman ako. Compulsive, obsessive addiction. Kailangan po natin, kaya lahat tayo in deliverance. Just imagine na, viewing lang yan, grabe na yung nangabit ka na, may asawa ka na, pero may marami kang kabit, hindi ka makontento sa isang babae. Extreme na po yun. It is a demonic obsession. Patuloy. So, paano natin maliberate tayo niyan? No? Makatulong po yung sacrament. Makatulong po yung deliverance prayer sa ating lahat. Patuloy. An example, yun ang sinabi ng exorcist. In contrast, most psychological obsession take a certain amount of time to develop. Example, yung psychological obsession mo, it take a time to develop. Maging mental habit na. And then yung mental habit natin, maging mental disorder na. Example, kulang ang araw mo kapag hindi ka magduta. Uy. Kulang ang araw mo kapag hindi ka makalaro sa laro na ito. Or online gambling. Demonic obsession yan. Yung attachment natin. Ano yung attachment natin sa object, sa person, sa wealth? It will lead us to psychological obsession. Unya, yung psychological obsession, it will lead you to mental habits, mental disorder, dun sasakay yung demonyo. Dahil it will develop a certain amount of time, the mental disorder na nandito sa atin.
They may start out with a traumatic, tingnan nyo they may start out with a traumatic and psychologically difficult event. But after the event, if the people have a certain amount of discipline, or if they have the knowledge, self-awareness, na itong mga difficult moment ko, traumatic moment ko, malampasan ko ito. Kung strong yung psychological, intellectual will mo, makalampas ka nito. But, if you have no discipline, however, if they do not have a formal training in their mind and do not know how to properly address this psychological obsession, mental disorder, naturally na ating na-experience, they will continually think about it, paulit-ulit, rumination, and it becomes stronger and stronger. While it is true that the cogitative power from a single event, cogitative power sa ating intellect, can associate a particular emotion, such as fear or anger, with those same things in the future. The fear does not become obsessive until the individual develops the habits by repeated action over the course of time. So yung fear mo, yung trauma mo, hindi yun maging obsession, psychological obsession. Kapag may independent will ka, nalalampas lang ito. Pero, ito po, kung ma-develop mo na yung habit, mental habit mo, or psychological obsession, in other words, it is psychological obsession, the natural causation tends to be rather clear, such as a particular impressionable event followed by the continued mulling over of the thought and the experience of it. It's slowly growing and becoming stronger. Diabolic obsession tends to set in. So, anong gawin ng demonyo? Psychological pa yon. Pinaulit-ulit mo yung fear mo, pinaulit-ulit mo yung anger mo, naging hatred, and then lead to demonic obsession. The diabolic obsession tends to sit in and be very strong from the outset. Ado na, atakihin na tayo ng demonyo. While it too can grow slowly, it does not tend to slowly build from nothing. Ito, take note the demonic obsession will not build from nothing. So, he will not start from vacuum. So, mag-start siya sa problema mo, maliit na problema, palalakihin, traumatic, problematic, then the final is demonic obsession. Malapit na tayo. May 2 minutes na ako. Okay lang ba kayo dyan? No? Okay lang, Father. No. This, of course, is a general rule insofar as it is possible for someone to have such a traumatic event that afterwards the association of the cogitative power is so strong that the person experiences a strong tendency to ruminate. But in those particular cases, there is a particular natural cause which tends to give, and in those particular indication from where the psychological obsession came. Whereas, with diabolic obsession, the person may not suffer any event at all. For example, those who are cursed will all of a sudden have obsession. So, hindi lahat na may psychological foundation. Hindi lahat may psychological trauma. Meron ding mabiktima sa obsession through curse sent. Example, babarangin ka. Example, kukulamin ka. Without psychological causes.
Normal na normal yung anak ko, Father. Ngayon, hindi na normal. Dahil yung tatay pala, may kalaguyo. At yung kalaguyo niya ay occult practitioners. Na-possess yung anak niya. Buti na lang, nandyan sila sa Father Sikia, dineliverance yung anak nila, bright na bright yung anak nila, matalinong matalino yung anak nila before the demonic obsession that lead to full possession. Grabe, no? So, mag-ingat kayo. No? So, dahan-dahan po yung atake ng demonyo sa atin. At paano natin, anong gagawin natin? So, increase our knowledge, self-awareness, and practice the life of grace. Panguna, increase your knowledge about the truth because only the truth shall set us free. So kayo na nandito mga kapatid, kung na-enjoy ninyo na ang cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals, amazing po yun. We will be protected from demonic, even psychological obsession. We will be protected from that. We will be protected from demonic obsession. Natutuwa ba kayo ngayon? Amen? Sa akin, araw-araw ako mag-deliverance bago ako matulog. No? And then, ito yung naobserbahan ko, gradually, I develop a wonderful habit, a wonderful attitude. And I decided myself that I will not allow Satan will steal my joy. Every day, I should decide to be happy every day. Not the circumstances will define my happiness. Not the negative situation will define my happiness. My happiness anchored that we are loved by God. And the Lord is sacrificing Himself. His own blood, His own life is offered by all of us. Amazing. Amen! God is good! Kahit may sakit ka, dapat masaya tayo ngayon. Kahit stage 4 cancer, Father, kahit na. Our joy is anchored on Him alone. Not on negative circumstances of our life. Kaya nga sabi ni Kristo, kapag pupunta kayo sa isang lugar at i-reject kayo, itaktak ang abog sa inyong tiil. Masay, mato na to? Itaktak mo. Itaktak mo. Itaktak. Kung pupunta na tayo dito sa office, enjoy. Because Satan will steal your joy so that you are not productive today. Cast out the spirit of oppression, the spirit of obsession in my mind, in my heart, and I consecrate my life, the Sacred Heart of Jesus, and Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary. Amen. Sana po ay pag-aralan niyo yung Prayer of Deliverance ni Father Sikia. Makatulong po yun. Malaking tulong po yun. Natutuwa ba kayo ngayon? Dandahan po tayong magbago. And then, wag mong baguhin ang mundo. Hindi mo mababago yung mundo. Ang unang mababago mo yung sarili mo. How you respond, how you interpret things. You cannot change the world. But we can influence the world. Amen. You cannot change the world. You cannot change your wife. It is impossible. You cannot change your husband. It is impossible. Your capacity is to change yourself. Not outside yourself. Our area of responsibility is only our interpretation and our response.
Naintindihan ninyo? The way we interpret things, the way we respond things. But the good things, when you change yourself, you influence your wife. Wow! You influence your husband. Amen? When you desire to change your husband, to change your children, you will lead to desperation. Uy. You will lead to depression. Maraming pupunta sa akin mangumpisal, Father, ang anak ko, ang asawa ko. Problema ka ba sa asawa mo? Problemahin yung sarili mo. Amen? Lumampas na ako. So, tayo lahat. Pagampo sa katawhan. Ya sa pagampo mudangop kita karon ngadto sa Dios nga Amahan. Nga may gahom ug otoridad sa tanang butang. Mayon kita tunhay nga Amahan, pamatia kami. Nga ang simbahan ug ang iyang katawhan malig-on diha sa ilang pagtuo ug mosalig sa Ginoo panahon sa mga pagsulay ug kalisdanan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang kasing-kasing sa mga ulo sa kalibutan, dili magmatig-a ni malimbungan o kahakog. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang litag sa mga makasasala mubalik ngadto sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nabugatan sa pagpuyo tungod sa ilang balatian, makakaplag og